Lolo? Ano po, kamusta po? Nakausap niyo na po ba si Michael? Hindi pa nga, ayaw sagutin ng tawag ko eh. Hindi ko tuloy alam kung anong nangyayari sa kanya. Ewan ko ba, Lisa, kung bakit ayaw sagutin ng mga tawag natin. Excuse me po, si Michael po ba pinag-usapan niyo? Oo, Manay June. Nakausap niyo na ho ba siya? Oo, nakausap po siya kanina sa telepono, Elisa. Alam na niya na ligtas ka na at saka si Ninya. Eh kung ganun, bakit hindi pa siya umuwi rito? Oo nga. Doon naman medyo masama ang loob talaga ni Michael eh. Masama ang loob? Bakit? Kailangan mong intindihin ang tiyahin ni Dave na wala siya ng mahal sa buhay. Oo, Dad. Pero masakit naman pong mapagbintangan ng isang bagay na hindi ko naman ginawa. Pare-pareho sila lahat. Si Chamame, si Lola, si Eliza, lahat sila pinagbibintangan ako ng kung ano-ano. Sofia, hindi mo sila masisisi. Nagkamali ka dati. Talagang mahirap burahin ang masamang impresyon sa ibang tao. But in due time, hopefully, malilinis mo rin ang pangalan mo. Lalo na kapag ka nagkamali na yung isang kidnapper. Elisa, alam na ni Michael na kay Luis ka nagpatulong para mabawi si Ninya sa mga kidnapper. Kaya masama ang loob sa'yo na sa akin. At kaya ayaw niyang umuwi dito at natitiis niyang hindi umuwi? Hindi mo naman masisisi si Michael eh. Anak niya kasi si Ninya, pero sa ibang tao ka nagpatulong. Alam mo, Elisa, nagtataka rin ako eh. Kung bakit si Atty. Luis pa nilapitan mo at hindi mo sinama na lang si Michael. Kasi Lolo, sinira niya yung plano ko eh. Nagsumbong siya sa mga polis. Siyempre, gagawin ko ng palihim yung plano ko para magawa ko ng maayos. Kung di naman niya ginawa yun, di sana siya yung kasama ko ngayon at hindi si Luis. Ay, nako. Alam mo dapat niyong gawin? Ha? Pag-usapan niyong mabuti ito para magkalinawan kayo at sa ganoon malutas niyo na ang problema niyo, ha? Lolo, paano naman kami magkakalinawan nun? Puro pride ang pinapairal nun eh. Tsaka paano kami maayos? Nasaan ba siya? Hindi man lang siya umuwi dito. Gusto mo tawagan ko si Michael? Pauwiin siya dito. Medyo wag na. Hayaan niyo siya. Kung masama ang loob niya dahil ibang tumulong sa akin para iligtas si Ninya, bahala siya sa buhay niya. Kung tutusin nga siya, may kasalanan kung bakit nawala si Ninya ngayon eh. Ay naku, tapos ngayon, siya pa yung may ganang magalit sa akin. Basta ako, ginawa ko lahat na makakaya ko para iligtas yung anak namin. Meron pong nabuhay na kidnapper. Yung isang lalaki, ano daw, Noel Prudencio ang pangalan, something. Asan siya? Ando sa ospital na pinagdala kala niya. St. Matthew? Nasa ICU daw, pero according to the doctors, lumalaban daw at malaki ang possibility magkamalay. Kung sakasakalit magising siya, siya ang makakapagbigay liwanag sa pagkakapatay kay Dave at pati na rin sa pagkakakidnap kay Ninya. Matulog ka na. Kailangan mabawi mo lahat ng mga pinagdaanan mo. Kaya ko pa po, Mami. Gusto ko po makasama si Daddy. Naku anak, hindi mo ngayon makakasama ang daddy mo eh. Bakit po? Nasaan po ba siya? May importante lang siyang ginagawa. Pero mapalik din yan. Di bale, nandito naman ako eh. Sasamahan kita. Di bale, huwag ka mag-alala. Hindi na babalik yung mga bad guys na yun. Akong bahala. Sige na, higa ka na. Sleep ka na, ha? Pikit na yung mata. Pikit na. Ang tabi kayo ni Teddy Bear. Nasaan na si Michael? Nandito ba siya o nasa work na? Hindi ko alam eh. Hindi ko pa siya nakikita. What do you mean? Simula nung nakita namin si Ninya, hindi ko pa siya nakikita at hindi pa siya umuwi. Eh, bakit di naman siya umuwi? May problema ba kay Eliza? Kung meron man kaming problema, Luis, ayoko nang pag-usapan. Ang importante,
nandito na ulit si Nini at kasama ko na siya. Pero alam mo, kinakabahan pa rin ako eh. Pakiramdam ko habang nandito si Sofia, delikado pa rin ang buhay namin dalawa ni Nina. Feeling ko maarte lang yun eh. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nandun siya kung saan nandun yung mga kidnappers. Nabasa ko yung police report, Elisa. Ang sabi ni Sofia, nandun sila ni Dave dahil sinundan nila tayo. Magkasama sila ni Dave? Wala na siya, Elisa. Patay na si Dave. Diyos ko, hindi ko alam patay na pala si Dave. Oo. At kailangan ko malaman kung bakit siya pinatay. At kung bakit siya nandun ng gabing yon. Malakas ang kutob ko, Elisa, na may kinalaman si Sofia. Pasensya na po kayo kung kailan namin naibalik ito sa inyo. Tuloy na pa po kasi namin kung may mga tamper po kami makikita. Ayos lang yun. Basta importante, nandito na ang pera. Mabuti na lang, tabi ko ang mga kidnappers na tangin ng ilusyonis nyo. Kompleto po ito, baka gusto nyo bilangin. Hindi na ako, sir. May tiwala naman kami sa inyo. Kung ganun po, tutuloy na po kami. Sige, salamat na lang po ulit, ha. Salamat sa tulong niyo. Kaya salamat, Chief, ha. Ayatin ko na kayo. Sige, ma. Sige. Di ba buhay pa yung isang kidnapper? Oo. Pero hindi pa siya nagigising. Comatose pa siya. Kailangan natin siya makausap. Kailangan sabihin niya sa atin kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Siya lang ang makakapagkwento ng lahat. Bossing, Oh. Ba't dala-dala mo yung pagkain dito? Hindi ba sabi ko sa'yo, ihatid mo kay Sofia yan? Wala akong si Sofia doon eh. Ang sabi mo sa akin ng doktor, pumirma ng waiver yung anak niyo kaya nakalabas siya kagad sa ospital. Ano? Ano ginagawa mo dito? Liza, Buti naman at natauhan ka na rin. Pumapayag ng magpakasal si Jessie sa ilang kondisyon. walang magaganap. Hindi tayo pwede magtabi sa kama. Isang malaking palabas lang ang kasal natin. Kaya wag na wag kang mai-inlove sa akin. Si Mr. H naman, naaalta presyon. Diyos ko, naging kalbaryo. Hindi ko na kaya. Pero bago iharap sa press si Jessie,